Good evening, I'm Ces Orenia Drilon. I'm Pauline Verzosa. And I'm Sean Yao. The big stories tonight, China denies funding information warfare meant to discredit politics and policy directions in the Philippines. But security experts are certain Beijing has something up its sleeve. Vice President Sara Duterte is not letting up on the swipes at the Marcos administration as she campaigns for her candidates in the May 12 elections. And in less than 24 hours, the world will be bidding a final farewell to Pope Francis. We have live images and the very latest news from Rome on preparations for the Pontiff's funeral. We are very alarmed about this situation. Hindi lang naman pro-China narratives yung ginagawa ng troll farm. There's also clear intention to interfere in Philippine politics. Details of yesterday's Senate hearing claiming China's alleged moves to interfere with the May midterm election have reached the president, and the palace is not taking it lightly. China has already denied this, but the National Security Council believes there is evidence to support the allegations. Even one former AFP general says that there is more to China's operations here in the country. Maricel Halili with that story. Malacanang has ordered a thorough investigation into China's alleged actions to influence results in the coming 2025 midterm elections. On Thursday's special committee hearing on maritime security at the Senate, National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya had some disturbing information. He revealed that Chinese state-sponsored groups or local proxies in the Philippines are actually interfering in the forthcoming elections. Palace Press Officer Claire Castro says this revelation calls for an immediate briefing from the NSC. Ito po ay talaga nakakaalarma at paiigtingin pa po natin ang sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan patungkol po dito. Sa ngayon po, ang sinabi po sa atin ay pag-iimbestigahan pa po muna para malaman natin kung ano pa po ang mga detalye dito at kung ano po ang napapaloob sa mga ganitong klaseng pangyayari. At the moment, the Commission on Election is not worried yet, even assuring the integrity of the upcoming polls. Wala pong mangyayaring dayaan dito sa ating halalan. Ginagarantiya po ninyong Commission on Election, aayusin, magiging fair po tayo. China has already rejected the NSC's claims that it is meddling in the Philippine elections on May 12. Beijing's foreign ministry said this goes against China's long-standing non-interference policy in other nations' internal affairs. But NSC's Malaya maintains that there is clear evidence to the allegations. Merong indikasyon na merong influence operations ang PRC sa Pilipinas na posibleng related sa election. Where we are very alarmed about this situation kasi nga lumalabas doon sa pasabog ni Senator Tolentino na hindi lang naman pro-China narratives yung ginagawa ng troll farm. There's also clear intention to interfere in Philippine politics. Former Armed Forces Deputy Chief of Staff Lieutenant General Edilberto Adan says there is more to China's operations in the Philippines. Adan cites the recent arrest of alleged Chinese spies, which he believes is part of Beijing's plan to disrupt the status quo here. Ano bang aim nun? Is to subvert the will of the people, to convert them so that they will not be antagonistic to a country but serve their interest kung sino man yung sponsor. Targetin mo yung mga leaders ng gobyerno. Pag nakuha mo yun, hindi mo na kailangan talunin yung army. Kasi hawak mo na yung leader eh. Number one yun sa doctrine ng China. The key leaders, the influencers, hawakan mo lahat yan. At yan ay fundingan mo. Kasi pag nakuha mo na yun, hindi mo na kailangan talunin yung armed forces. Meanwhile, the Philippine Navy confirmed it has recovered another drone in waters off Sabtang Island. This is the first underwater drone retrieved from Philippine territory this year. Complete specimen siya, pero luma na rin siya. And we suspect na parehas ang capability sa iba.
Trinidad is referring to 5 other underwater drones recovered by the Navy in Philippine waters since 2022. The Navy's analysis on these drones reveal they were made in China and likely used by the superpower. For News 5, Maricel Halili, We Are One News. Just how deep are China's alleged operations in the Philippines? Let's discuss this with Senate Majority Leader and Chairman of the Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, Senator Francis Tolentino. Good evening, Senator. Welcome to the big story. Can you hear us? Naku, medyo malabo ang linya. Can you hear us, Senator Tolentino? Good evening. You might be on mute, Senator. Can we check? Unmute po. All Unmute. right. There you go. It's Friday na kasi, so forgive it. I can hear you. But Senator, do you think you're barely scratching the surface when it comes to the operations of the Chinese here in the Philippines? That's correct. Another term would be tip of the iceberg. It's been an ongoing operation. It's been part of a long-term operation of the People's Republic of China. And we would not be surprised if one day we would be uncovering more activities of this nature. And magugulat na lang siguro tayo, mabubulaga na lang tayo. Bakit tayo nahantong sa ganitong sitwasyon? Kumbaga widespread ang ginagawa nila, no? Merong pag-iispiya, meron ding social media. But may point yung nasa hearing nyo kahapon, bakit yung cheque very blatant yung information na nakalagay for trolls, parang hindi Keyboard sophisticated. warriors, yes. Yeah, parang hindi sophisticated. Siguro nakita nila na napakadali lang sa Pilipinas. Alam nyo, itong na-discover kahapon, ano lang yan bahagi lang yan na mas malawak pa. So siguro sa tagal na nito, naging regular na, naging normal na sa kanila, and they're bound to commit mistakes. And nakita natin na pati doon sa type of service contract na ginawa nila, meron talagang pagkakamali. So they parang ang minamaliit tayo masyado. Ang tingin nila Ganun madali tayong bula-bulahin. Ganun na nga po. At saka baka mas malawak na ito, pangkaraniwan ito para sa kanila. Senator, when you say long-term, gaano na po ba katagal nangyayari o ginagawa itong influence operations? Matagal na po yan. Meron po mga opisyal na sa pamahalaan na napasok na tayo na matataas na po sa career service, ang mga ranggo. Meron na rin po mga nasa ating business sector na very influential na. Meron naman pong mga sleeper cells lang. Malalim na po ito. Alright. Hindi na to bago, you're right, no, Senator. This has been going on not just during election time, but kahit na normal, walang special occasion, nagkakaroon ng influence operations. But for you, how do you think it affected your campaign this time around? Do you feel that? Yes. Nag-intensify lang po ito because we passed the Philippine Maritime Zones Law. Nag-intensify lang ito kasi talagang ginigit natin yung pag-aari natin sa West Philippine Sea. Nag-intensify lang ito dahil ang dami nating multilateral exercises with other countries. Nag-intensify lang ito dahil kinikilala po ng halos buong mundo ang pag-aari natin sa West Philippine Sea. So, dumating din po sa punto na yung 2027, ang target nilang makuha ang Taiwan, and the Philippines has made a position that we will have more EDCAS, we will have more balikatan exercises. So, nagkasama-sama na po yan. Nagkataon din po na palapit na rin po yung halalan at ako po ay isa po sa may posisyon na mas maka-Pilipino. And Senator, of course, yung main nga, no, yung objective ng influence operations ng China is to sway the Filipino people to buy into this pro-China narrative and to also sway the voters into voting for pro-China candidates. But would you say, Senator, that Filipinos are susceptible to what they're doing? Have they been effective? Effective po sila kasi kung makikita nyo yung narrative ngayon sa social media, hindi natin ma-distinguish kung totoong businessman, kung totoo pong estudyante, kung totoo pong tao yung nagsasalita. Although merong bahagi na rin na merong mga organic, naghalo-halo na po doon. You should read the Reuters report. Mas damaging po yan.
Okay, and Senator, sa inyo, no, kailan nyo na-notice na tumaas yung mga attacks? And meron bang specific topics lang? Kumbaga may mga script, kumbaga tawagin. Meron po, lalo-lalo na pag yung malapit na o nahalata natin may survey period. Ganun po yon. Lalo na nung napirmahan po yung Maritime Zones Law nung November 8, talagang nag-spike na yon. Lalong-lalo na yung nangyari pong mga incidents sa ICC, nag-spike na rin po yan. Lalong-lalo na po itong mga balita at patungkol sa presyo ng bigas, talagang tumaas po yan. So anything that would jolt national consciousness, they would be part of it. And they would be part of it not just as a minimal part, but as a major part of any national discussion. Isn't this a Filipino PR company that was hired by China? Alin po tinutukoy nyo yung na-uncover ko? Opo, Yes. Filipino but made up of mostly by Chinese businessmen. Okay. And yung Congress kasi alam naman natin lahat may TRICOM hearing, they're sort of tackling the same thing. Is the Senate also looking into perhaps having their own set of hearings or legislation to work Iba with po Congress? yung sa akin. Iba po yung sa akin. I already filed a piece of legislation, Senate Bill 2075, amending our existing laws, Commonwealth Act 616, yung paglalagay ng Counter Foreign Intelligence Act, Espionage Act, etc. etc. So yung sa akin, meron na talagang panukalang batas. At yung sa akin naman po, kasama yung West Philippine Sea, Congress has not been doing any similar investigative exercise. Ako po yung naglabas ng drone sa Senado kung nakita nyo kamakalawa pagkatapos ng isang forensics investigation ng Philippine Navy. So my investigation is different. My investigation uncovered different angles of this espionage. This PR company, Senator, what penalties can they suffer? Are they going to be shut down? Ang balita kanina, yung kumpanya na yan, na sinhat down niya personally yung voluntarily yung kanilang Facebook account. And then, the People's Republic of China made a response officially na hindi raw sila nagme-medal sa ating eleksyon. So what do you say to that? Of course, that would be the usual narrative na hindi sila nakikialam. Wala namang amin yan eh. Pero nakita naman nyo yung ebidensya nilabas ko kahit yung mga screenshot images ng instructions sila kung paano gagawin yung mga instructions. Senator, will there be charges filed against this PR firm as well as the influencers or yung tinatawag na local proxies who've been amplifying these narratives? Because yesterday on Storycon, I believe you were saying na some of our laws are quite outdated already. Yes, opo. Medyo luma na yung batas natin. Bailable pa ho yan, so kailangan talagang baguhin. But I think the NBI is doing their own work. And then yung mga nahuli naman po, yung Palawan 5, yung nahuli po sa El Grande, yung nahuli po sa San Antonio Village, Makati, kinasuhan na po yan ng NBI. Ito yung mga espiya na talagang umiikot-ikot sa Metro Manila, umiikot-ikot sa Subic na may mga dalang gadgets, maging sa mga katabi po ng television stations, nakikita nila yung mga editorial content ninyo bago nyo pa ilabas. And I guess, Senator, for Filipinos who consume these content on social media, no, what are some warning signs that we should be aware of when we read this para masabi natin agad no na nako parang narrative to, this is just designed to influence Yes, us? so wag kayong basta maniwala. Wag kayong basta maakit sa mga usapin, lalong-lalo na sa mga hindi nyo kakilala. Papasok na rin po dito yung istorya kung kaya marami na scam online. Sila rin po yung gumagawa niyan. Para maging self-sustaining sila. So, dapat po tayo ay maging mapanuri. Alam naman po natin siguro kung ano yung totoo at siguro gamitin natin ang ating cellphone, ang ating gadgets para makipag-communicate lang at hindi para manira o maging bahagi ng paninira. So, technology should be used for convenience in our lives, but technology should not be used to destroy lives of others. Senator, may we go to another topic? Well, the elections are not too far away, and you don't seem to be enjoying the advantage of an incumbent in the senatorial preference surveys. Okay lang po yan. That was also my position during the last 2019 elections. I was in the same position as I am now. At this particular time?
Thank you. Yes. Thank you for your concern. Ganun din po dati. So hindi kayo really admire concerned? your concern. Hindi kayo nababahala? Hindi na po okay. Right now, I'm in Pangasinan. And to I'm add to- doing this. Hindi naman kayo nabibiktima ng mga Yun nga, nitong kampanya na to. Ay, was kasama gonna po ako ask. sa nabibiktima kasi kung mapupunan nyo, ako yung pinakamaraming troll attacks, lalo sa TikTok. Ikaw po ba talaga? So would you say, Senator, na talagang naapektuhan yung kampanya nyo? Yun yung plano talaga nila siguro na hindi ako maging madali ang tagumpay on social media. And then conversely, how come po sila sa Senator Bongo and sina Senator Bato na... Hindi ko na po kino-compare yung sarili ko sa Okay. iba. Okay, fair enough. Kanya-kanya kayod lang po yan. Siguro basta ang sa akin po, marami po ang gustong ilabas ang China na manalo na pro-China senators. Kagaya po ng sinabi ng dating Armed Forces Chief, para mas madali po sa kanila yung kagustuhan nila na masakop ang Pilipinas nang walang laban. Kasi ang lumalabas ngayon, gusto nila ma-repeal yung Philippine Maritime Zones Law. Ang gusto po nila, mas mataas lagi yung agricultural products natin kasi sa kanila galing yung abono natin, yung phosphate natin, fertilizer. Ang sinasabi nga nila, kung wala daw sila, direct water country tayo. Well, actually, they dump all their vegetables and other agricultural products here. Yes, to the detriment of our vegetable farmers coming from La Trinidad, Benguet, and South Cotabato. Favor lang po, Senator, no? Pwede pakiayos po yung camera nyo. Hindi po namin nakikita. Ayan, paano, very good. paano kayo iboboto, Senator? Huwag kayong mag-alala po, pareho pa rin ang itsura ko. Senator, I wanted to get your thoughts on some surveys indicating that voters, yung preference nila is yung candidate daw na hindi pro-China. But here you are, when it comes to senatorial preferential surveys, you're lagging behind. What can you say about that, Senator? Hindi ko po masagot yan. Siguro po ba't hindi na natin hintayin na lang yung election siguro? Kung ano yung magiging results. But then again, there are some mind settings going on which affects not just surveys but even the voters' preference. So sa akin, trabaho lang, tuloy-tuloy lang po ito. Again, thank you for your concern. And finally, this is not because we are concerned, but we just like to ask you, dati-dati Yes. po nasa kampo kayo ng mga Duterte, pero ngayon ay nasa Yes. kampo na ng mga Marcos. Ano po Yes. ang dahilan ng paglipat? In-announce ko na po yan na yung sulat liham ko po noon that I'm leaving PDP because of my preference to have a multilateral approach towards resolving the WPS issue. Hindi po pwedeng China lang po ang kausap. Dapat kausap po natin yung iba't ibang bansa kasi nung pinirmahan po yung International Law of the Sea, pumirma po yung 185 countries or so. Ako po yung nag-propose ng Quad exercises. Australia, Japan, Philippines, and the United States. Kung maalala niyo pa ho, kahit tingnan niyo sa transcripts ng mga news niyo 2 years ago. Ako po yung nag-propose ng RAA sa Japan. So ang sa akin po, yung pakikipag-usap sa China, mag-isa, Pilipinas lang at China ay mali. Dapat po, kausap dito po yung iba't iba pang bansa na bahagi ng Law of the Sea Convention. At kabilang din po dyan ang Japan. At kabilang din po dyan ang European countries na hanggang ngayon ay tumutulong sa atin. Yan po ang nagdahilan ko sa pag-alis sa PDP kasi sila po ay gusto China lang ang kausap. Thank you very much for talking to us in the middle of the campaign right there Yes. in Pangasinan. And Re-election again, thank you for your concern. Thank you for Senator your and continuing Majority concern. Leader Francis Tolentino. True enough, just 17 days to go before the midterm elections, and Vice President Sara Duterte is turning up the heat on the campaign trail. Of course, she is campaigning for the so-called Duterten, but she is also pushing for some other allies along the way. Yesterday, she endorsed former Manila Mayor Isko Moreno in his campaign rally in Tondo. In her speech, the Vice President again took jabs at the government's initiative of rice selling for 20 pesos per kilo. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas.
ngayon ay hindi pa naibibigay. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. And once more, the Vice President teased the crowd of her supposed presidential bid come 2028 by taking the seal off the OVP from the lectern. Tinanggal ko lang kasi iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno o si Sara Duterte. VP Duterte said she intends to be more aggressive in the remaining days of the campaign, to which the palace simply replied this. Good luck. Oh, we're going to take a quick break, but coming up next, we take you to Rome, where Pope Francis's final resting place is. His tomb highlights both the pontiff's simplicity and ancestral roots. The details of that when the big story returns. Keep it here on One News. It's the eve of Pope Francis's funeral, and people are already flocking to the Basilica of St. Mary Major in Rome, where he will be laid to rest. Jovi Francisco reports to us right from the Basilica. Jovi, how's the crowd and security there? Test not as huge as the crowd at the Vatican, but there is a substantial number of tourists and faithful who are or who opted to visit this basilica ahead of the Pope's burial tomorrow. Anticipated kasi yan, says na tight yung security tomorrow, tapos almost impossible yung entry sa loob ng basilica kapag nagsimula na yung proceedings tomorrow. At syempre, yung inanunsyo pa na this basilica will open sa Sunday na after the burial. So talaga nagpuntahan na sila dito. So ang waiting line ay medyo hindi naman kasing katagal doon sa nangyayari sa Vatican sa St. Peter's Basilica. Mga 15 minutes to 20 minutes ay pwede ka nang makapasok dyan kapag pumila ka dito sa labas ng simbahan na ito. Merong security check pero mas preoccupied yung authorities dito, yung mga police sa paghahanda ng mga barricades at saka din sa magiging ruta ng procession from the Vatican papunta dito sa basilica na ito bukas. Have you had a chance to go inside and to go around? Yes, kanina dahil nagkataon na nung dumating ako very early in the morning dito sa Rome kanina, konti pa yung tao. So nakapasok pa tayo sa loob. Says, alam mo ba, yung sinasabing simple, yung tema ng buong proseso, parang simple yung kagustuhan nung namatay na Santo Papa. Parang lalampasan ko yung mismong kung saan ilalaga o ihimlay si Pope Francis. Hindi mo talaga mapapansin dahil nasa isang lugar siya na hindi talaga pansinin. Pero it's near the altar, says. Tapos ang special dito ay kaya naman pala doon dahil katabing-katabi siya o nasa labas lang mismo nung chapel or the mini chapel kung saan paboritong pinupuntahan ng Pope Francis kung galing siya sa ibang bansa, pabalik ng Roma. Yung chapel kung saan naroon yung image ni Mama Mary at yung relic ng crib ni Baby Jesus. At noon nga sa laging napupunta at paboritong dasalan na lugar o dasalan na lugar ni Pope Francis. So, nasa labas lang talaga siya at pwede mo lang pasan kung hindi ka aware na meron nga puntod ng someone very important like the Pope doon.
Right. Hearing all the stories about how he would go there before and after he travels, I feel that this is where you'll feel the Pope more. May ganun ka bang pakiramdam? That's true, that's true. Totoo yun, ano, parang siyempre, natin halong yung emosyon, pero yung foreigner na yun, medyo mapapatahil ka talaga, no? Parang hindi na kailangan, kasi may ibang parts ng simbahan na marinig mo yung mga pare sa crowd, ano? Pero doon merong isang katahimikan, parang talaga yung mga tao nakatingin lang doon sa place na kung saan ilalagak nga o i-imlay si Pope Francis. Sa ngayon may wooden plaque, may wood pa na nakatakip doon sa paglalagakan sa kalito. At syempre tomorrow pa kapag dumating dito at saka yun tatanggalin. Pero I must say na kung ang tema rin natin yung mga kagustuhan ni Pope Francis, sabihin ko lang na kung nakikita mo yung steps dito sa likod ko, ang kabilin-bilinan ni Pope Francis, nung namumuhay pa siya. Kung sakali nga siya mamatay na at dali na siya dito, gusto niya hindi VIP ang sasalubong sa kanya. So, mga common people, mga common tao at saka mga needy and the poor ang gusto niya na dyan siya. At alam natin na yun ang mangyayari tomorrow, yun ang sasalubong sa kanya dito sa Basilica. Okay, so last question, Joves, ano pa bang may expect natin doon sa funeral rites tomorrow? May traslasyon ba from St. Peter's to Mary Major? Or alam ko kasi mag-media briefing pa lang, di ko sure kung natapos na. Yes, pero may mga konting may mga ilang details na nabibigay. Sean, first, before tayo umere, no, tumulog na yung mga telepono ng halos lahat ng mga taga-media na nasa likod ko. May alert na sinasabi na magsasara na ang St. Peter's Basilica by 5 p.m. Rome time. So make it clear na yon for tomorrow's event. Tapos, pero ang important na mangyayari doon, mamayang gabi, 8 p.m., ay yung pagpupulong ng mga cardinals. Hindi para sa conclave, Son, kundi para doon sa closing of the coffin, which officially ends the public viewing sa mga remains ni Pope Francis. At makikita na yung kanyang coffin tomorrow doon nga sa funeral rites. Tapos ay mga 20 minutes away yun from the Vatican papunta dito sa Mary Major. Kanina pinractice ko na yung drive mula doon papunta dito. So mga 20 to 25 minutes. And I'm sure bukas naman sarado yung mga roads na yun sa ibang mga tao. So ganun kalayo yung mabagtasin nung prosesyon bago makarating dito si Pope Francis. At sinabi ko nga kanina, ililibing pero hindi muna makikita, hindi pwedeng bisitahin ng publiko yung punto niya tomorrow, Saturday, kinabukasan na sa first service ng Sunday after ng burial niya kung saan ulit ang Basilica. All right, we thank you. That was Jovi Francisco reporting live from the Basilica of St. Mary Major in Rome, Italy. And at this point, let's bring in Father Derek James Vergara from the Diocese of Malolos, Bulacan. He's in Rome studying canon law at the Pontificia Università della Santa Croce. Good evening, Father, from Manila. Have you paid your final respects to the Pope? Yes po, Mrs. I was able to visit the wake of Pope Francis twice since last Tuesday evening, and then the last one was yesterday evening po. And as expected po, ay napakaraming tao po talagang pumila, and we need to fill in the line po ng 3 to 4 hours po in order to get po doon sa loob ng St. Peter's Basilica. And yet you went twice. Ano po ang dumadaan sa isipan ninyo nung nandun kayo? Well, of course, in the church po ay Pope Francis ay tatay natin. He is the Father, the Holy Father, no? At tayong kanyang mga anak. And how would I fail as a son not to visit the wake of my spiritual father? So yun po yung dahilan kung bakit ako pumunta ng 2 beses doon kahit mahaba ang pila, because siya ay isang ama para sa akin, ama para sa buong simbahan po. And as a family, we pay our respect po sa kanya sa St. Peter's Basilica.
for the last time. And Father Derek, curious ako dun sa Novem Diales. Kala kasi namin nung una na magsisimula ito on the day of his death, no? Pero apparently not. So, can you tell us about the significance of the Novem Diales? And pareho ba to dun sa sineselebrate nating 9th day? Ilinawin ko lang po, i-clarify ko lang po, yung magi-start po na bilang upon the death of the Pope is the 15th day bago po magsimula ang conclave. Yun po yung nasa Apostolic Constitution, Universi Dominici Gregis. Yun po yung batas na nag-govern during sede vacante, during the process of conclave po. So from April 21, no, or April 22, full days po kasi ang nakalagay doon. April 22 ang start, no? 15 days ang bibilangin bago makapag-start, minimum po 15 days bago makapag-start po ng conclave. Ngayon po, yung Novem Diales po, nagsisimula po yan, sabi din po sa Apostolic Constitution, at any date na idedetermine po ng College of Cardinals. At dinetermine nga po nila yon bukas, Sabado, ang start po ng Novem Diales, yung parang pasyam po sa ating mga Pilipino po. Bibilang po ng 9 days po na may mga misa at yung magse-celebrate po ng misa sa Vatican Basilica, St. Peter's Basilica po ay yung mga former heads po ng mga dicasteries po ng Roman Curia at ang magi-sponsor po everyday ay yung iba-iba pong mga congregations po sa Vatican Curia. Although open po ito sa public. And Father, just seeing itong pictures, earlier we had a reporter, Jovi, at St. Mary Major. Ipinakita po niya yung tomb ni Pope Francis, which was quite really simple. Sabi nga niya, nadaanan lang niya kasi ganun kasimple, hindi mo makikitaan ng kahit anong engranding symbols. What's the significance of that for you, Father? Having a Pope like Pope Francis who really imbibed simplicity throughout his life, even in death. Para sa akin, yung huling hiling na yun ni Pope Francis na magkaroon lamang ng simpleng burial at simpleng tomb at simpleng marble na may inscription na Franciscus lang, Latin name ng kanyang pangalan na Francis, no, ay nagpapakita lamang na consistent talaga si Pope Francis. So lahat ng ipinakita niya simula nung nag-umpisa siya sa papacy or even before na maging Pope siya, na siya ay simple, plain and simple na tao, plain and simple na pare, plain and simple na papa, consistent talaga siya until the end. So para sa akin, ang laki ng impact nun kasi hindi siya nagpakitang tao lang sa atin all throughout his papacy. But no, pinatunayan niya yung pagiging simple niya, pagiging humble niya, even to the last point. Okay. And Father, I'm curious, no, sa mga hindi makakapagdalaw dyan sa may Rome, sa may Vatican, and how can we participate, no, in the funeral mass, in the Novem Diales? Meron bang parang memo yung simbahan na may mga assigned churches din dito sa Pilipinas na kumbaga susunod doon sa schedule ng mga misa? Yeah. Kung tayo ay hindi makakapunta dito sa St. Peter's Basilica at nandun tayo sa mga kanya-kanya nating simbahan, parokya, no, everywhere in the world, we could participate naman po sa daily masses nung pinakamalapit na Catholic Church sa atin, and yun naman po ay magse-celebrate din po sila ng Novem Diales po for the suffrage of the soul of Pope Francis. Or kung hindi po sila makakapunta talaga sa mga simbahan, ay pwede po silang manood ng live po sa Vatican News website po, at doon po ay naka-live stream naman po araw-araw yung Novem Diales Mass po in honor of Pope Francis. Tama ba, Father, na itong Basilica of St. Mary Major malapit doon sa maraming homeless na tao or poorer side? Actually po, Mrs., lahat naman po ng basilica po dito, yung 4 major basilicas po dito, ay pag bumisita po kayo doon, marami po kayong makikita po ng mga homeless din po, at yung mga kapatid po natin na
less fortunate po na nag-beg for alms po, no? Pero ito pong Basilica ng St. Mary Major po ay napapalibutan din po kasi siya ng mga apartments po and different shops po doon. Kaya medyo mahirap pong i-determine and to answer categorically po kung talagang malapit po siya doon sa lugar kung saan maraming homeless po na tao. But definitely, marami pong nagpupunta po na homeless na mga tao po dyan, especially during night. Kasi kapag wala na pong nagpo-police, so they put up their blankets there or their tents there po sa Basilica po. Ayan, and to the other three major basilicas na po. I'm asking because kabilin-bilinan din ng Santo Papa na sasalubungin siya sa hagdanan ng simbahan ng mga mahihirap. That I do not know po kung mayroon po talaga siyang iniwan na testament na ganun po ang magiging procedure. Pero kung yun po ay ibinilin po niya sa Master of Ceremonies or sa kanyang personal secretary, that could happen po. And Father, I also wanted to know, what do you think was the biggest impact ni Pope Francis? Because he was known as a very inclusive, a very simple, dedicated to service na Santo Papa. But for you, Father, ano po kaya yung biggest impact, legacy na may iwan po niya, lalo na sa mga Pilipino din po? Para sa akin ay ang greatest legacy niya ay pinakita niya sa atin na mukha ng Diyos bilang mukha ng awa, no? Yun yung pinakilala niya sa atin, pinaramdam niya sa atin that God is merciful, that the face of God is mercy. At yun ay consistent pa rin, katulad na sinasabi ko, sa lahat ng pronouncements niya, sa lahat ng activities niya, sa lahat ng gusto niyang i-implement na modification sa buhay ng simbahan, no, consistent lahat yun. Bakit ba nagkaroon ng all-embracing church na concept or practice ngayon? Because from that fundamental principle that God is merciful. Merciful and just. The God who has always shown His mercy, but also the God who is correcting his erring children. Okay, and I guess last question from me, Father. Kamusta po yung mood dyan ngayon, no? It's been a few days since I've asked that question to one of our Filipino priests who is there in the Colegio with you. Nagbago ba yung mood? Has it become more somber? Hindi naman nagbago, no? From the beginning ay somber na ang mood talaga dito. Ang nadagdag lang is course, maraming tao, and kapag maraming tao, syempre minsan ay lalo pag nasa pila ka ay medyo magulo ang setup doon. But once you entered the basilica, no, ay doon mo mararamdaman yung lungkot, doon mo mararamdaman yung solemnity nung lugar, at doon mo mararamdaman na yung mga taong nagpunta doon ay hindi lang para makita si Pope Francis, but pumunta sila doon to pay their final respects and to give to offer prayer for the deceased Pope. All right, we thank you so much for your time. Father Derek James Vergara, student of Canon Law at the Pontificia Università della Croce in Rome, Italy. We're going to be pausing for another quick break, but when we return, we witness the moment when a close friend of Pope Francis bids him a tearful farewell. Keep it here on One News. The big story is back with some welcome news for digital nomads. President Bongbong Marcos has authorized the Foreign Affairs Department to issue visas to non-Filipino and non-immigrant nationals. The Digital Nomad Visa, or DNV, is part of efforts to boost Philippine tourism and drive economic growth. That's by allowing qualified foreigners to legally live and work remotely in the Philippines. Applicants for DNV must be at least 18 years old and should have no criminal record. They must also present proof of remote work, stable income, and valid health insurance. DNV holders may stay in the country for up to 1 year and may also be granted multiple entry privileges during the visa's validity.
For guidelines that should be out within 30 days, the DFA is working with the Justice and Tourism Departments and the Bureaus of Immigration and Internal Revenue. And as the faithful continue to pay their last respects to the late Pope Francis at St. Peter's Basilica, one elderly nun was allowed to break protocol to mourn the loss of an old friend. Sister Genevieve Jeanningroix, a French-Argentine nun, was escorted by officials to the restricted area usually reserved for cardinals, bishops, and priests. The 81-year-old nun was permitted a closer look because of her friendship with the Pope. This gave her an intimate moment to grieve and pray, and she did so for 7 minutes. Sister Genevieve and Pope Francis's friendship spans 40 years. They met when Francis was a cardinal and archbishop in Buenos Aires. She was also known for her work with LGBTQ+ communities. We continue to celebrate the life of Pope Francis. A symbolic figure that he used during his visit to the country is currently on display, yes, here in the Philippines. And our big picture for tonight is this jeepney-inspired Pope-mobile that the pontiff used during his apostolic visit 10 years ago. Currently, it is at the Santuario de San Antonio Parish in Makati, and it will be parked there until May 4th. Earlier, the Pope-mobile was displayed in front of the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno in Quiapo. The locally designed open-air vehicle reflects the humility and strong bond of the late Pope with the Filipino people. Where did they use that, though? In the MOA, I think. When he met with the families. Yes. You were there, di ba? No, but it wasn't a jeep. It was just It was a ordinary. different mobile. It was a different It was a mobile. very Oh, plain yeah. one. I So never where did really this saw that. Huh. Baka in the UST grounds. It wasn't really... Did he use a mobile there? Because going to UST, he was in a car because it was raining, I Okay. remember. So I didn't really get to catch Pope going to UST. That's why I made sure when he was flying out of the Philippines, we stood up in Naiya and we were waiting for So him. you waited, Yeah, you and actually waited in Naiya. trailed him. Yeah, and I was able to catch him. Who were you with? I'm curious. With my college friends. So I was just second-year college that time. And then Oops! they Oh, invited no. us And I to- was already covering. I was assigned at the corner of Ross Boulevard and where Manila Hotel is. Yes, yes. So Pedro that Hill, somewhere there. corner. Yeah. As you make the Paikot turn. yun eh. Oo. And then the hotel is there. Yeah, yeah. Nice. So everybody, I love it. All the Challenge. stories. Let's find a picture of the Pope in that jeepney. In that jeepney. Yeah. Okay, and then we will use it for the big picture on Monday. Right. But for now, it is Friday, TGIF. Of course, tomorrow there is the Pope and we can listen to the Mass and join in. And I hope our churches will also ring their bells. Yes. Right? I think there's a plan. There's a plan. That's There's a what plan. I heard, but I'm not quite sure. Well, we're going to hear tomorrow. All right, and with that, we are One News, all sides, all the time. Oh, that's me. Thank you for watching. Have a great week. Waiting for you to cue in the weekend.